Panginoong Yahweh. Walang iba kundi ang Ama ha. Isang araw na tapos kung may English ka dyan, basahin mo rin mamaya sa English. Sige, isang araw, tinanong nito ang babae. Sa isang araw daw. Isang araw babae kausap. Wala pa ibang kausap, sabi. Sa isang araw, tinanong nito ang babae. Wala po ibang kausap Sabi sa babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sino yung kausap na rito? Siyempre, yung ahas. Wala namang iba. Wala pang Diyos. Wala naman Diyos dyan. Diretso lang ang basa kasi naiintindihan naman namin para maganda. Diretso lang ang basa. Ayan, diretso. Sumagot ang babae sa ahas yun maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Ayan kausap pa dyan. Huwag lamang ang bunga sa puno sa gitna niyaon. Sabi ng babae, aral ng Diyos yun. Alin yung aral ng Diyos? Huwag lamang ang bunga sa puno ng gitna, sabi dong kay Satanas. Sinabi ng Diyos, ito, gumamit ng wika yung babae na sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos ng Ama na huwag namin kakanin, nihipuin man ang bunga nito kung kami raw ay kakain nito yung mamamatay. Sinama si Adan, yung kami, dalawa sila, sabi daw ng Diyos. Tuloy natin sa 4. Ngunit sinabi ng ahas, yan si Satanas na, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Alin daw ang hindi totoo? Yung sinabi ng babae sa ahas na sinabi ng Diyos, yung salita ng Diyos. Alin yun? Hindi totoo yan. Alin? Hindi kayo mamamatay. Sabi ng demonyo. Tuloy natin. Sinabi lang iyan ng Diyos. Hindi ka lang, huwag mo munang lagyan ng demonyo kasi wala namang sinabing demonyo dyan. Ahas ang tinutukoy dyan. Huwag mo nang Si Satanas nga po. Sorry. Sige. Sinabi lang iyan ng Diyos. Ang nagsasalita ahas yan Sabi ng ahas, sinabi lang yan ng Diyos. Sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyaon ay magkakaunawa kayo. Sabi niya ng ahas Anong aral ng ahas? Kunyari lang daw yon sinabi ng Diyos, pakeme lang. Pero pag kumain ka ng bunga na yon ay mauunawaan na daw nyo yung mga bagay na bawal. Yung sabi kayong magiging, ano sabi? Kayo'y magiging parang Diyos. Sabi ng ahas, sila daw po ay magiging parang Diyos. So nakikinig yung dalawa. At malalaman ninyo, dalawa kausap ninyo ang mabuti at masama. Yun pala, yung pagiging Diyos nila, magkakaroon pa sila ng pagkaalam sa mabuti at masama. Sabi ng ahas. Tuloy natin. Sabi ayan Ang punong kahoy na napakaganda sa paningin ng babae at sa ito, paglalagom. Ibig sabihin paglalagom, pagkukwento na. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin. Sa pagkain. Walang nag-uusap dito, parang kwento lang. Ang punong kahoy ay Sige, basahin mo lang. ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahangahangang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain. Ito tanong, nagkaroon na tuloy ng isipan tong si ay parang tawag doon. Mamaya na yan. Pananabik. Magbigay ng basa lang muna. Ayun Para makita natin kung sino. Diretso lang muna. Mamaya na yun. Pumitas na. Ayan sige. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Yun. At alam na rin natin, naging parang Diyos na rin sila. Kasi nagawa nila yung utos ni Satanas, di ba? Mamaya na yung komento. Noon nila nalaman, sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon, igos, pinagtahi-tahi nila, at mga ginawang. Dahil sa pangyayari yan, naging concern sila sa isa't isa. Naging conscious. Para maliwanag natin. Nagdapit hapon, ito na, hapon na. Pero maliwanag yun si Adan at si Eva kumain di ba? Kumain doon sa gitna ng pinagbabawal. Silang dalawa. Sige, diba? Tapos nag-conscious na sila. Nakita nila yung nakita nilang sarili, nahiya sila sa isa't isa. Nagharap. Nakita na yung nila. Kumuha sila ng mga dahon, pantakip. Okay, ito na sa 8. Nang dapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Diyos. Narinig lang wala sabing nakita. Meron daw silang narinig na naglalakad. Saan? Sa halamanan. Yun, narinig lang po wala akong ginagawa. Kaya't nagtungo sila sa mga puno. Ayun, hinanap nila siguro yun, yung narinig nila. Nagkaroon sila ng concern.
Conscious dun sa narinig. Ngunit, tinawag niya ang lalaki at tinanong saan ka naroon. Yung narinig lang yung hinahanap, nagsalita na. Ang wika nung narinig, ganito. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong saan ka. Ang tinawag Ang Diyos na dyan ang tumatawag. Si Yahweh ang Oo, tumatawag yung Yahweh dyan na. sa lalaki. Oo, yung Yahweh na. Pero, ang tinawag, siguro, naghiwalay. Siguro, hindi natin alam, naghiwalay. Ang tinawag yung lalaki. Ang nakarinig, lalaki muna. Si Eva, wala pa. Yan, si Eva. Narinig ng lalaki. Natakot po ako nang marinig ko kayo nasa halamanan. Yan. Hindi pa, nagtatanong pa lang, nauna na yung pangatwiran. Pero ito sabi ng Sige, Diyos, diretso. nagtago po ako at sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Ayan. Ito tagpong ito. Itong dati, nung panahon na yon, hindi pa nagtatago. Pagka kinakausap nila ngayon, kasi naalaman nilang hubad. Ito tanong, ano kaya sabi ng Diyos dyan? Sa pangyayaring yan, nagtanong muli ang Diyos, ang Ama. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit ka? Alam na ng Diyos, oh. Hindi pa siya tinatanong, pero alam na ng Diyos. Nagtanong, tanong pa lang, ha? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Yan. Kasi, Diretso ang basa, diretso ang basa. sabi ng lalaki ni Adan, kasi pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Yung babae, si Eva na ikinasal sila, alam na, ibinigay. Yan na. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na yon? Alin yon? Yung kumain siya. Tanong ng Panginoon Pagkain, no? Sige, diretso. sa babae. Mangyari po'y. Yan. Sabi ng lalaki, ni Adan, mangyari po'y nililang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Sagot naman. Alam pala ni Adan yung nangyari dun sa babae, sa asawa niya. Kaya ang sabi niya sa Diyos, mangyari po'y nilinglang ako ng ahas. Amenado siya. Alam na rin pala niya. Yan. Alam niya na. Klaro na. Yan. At sinabi ng Panginoon, Parang may linaktawan ka. Yung pagkain ni Adan, parang sinisi niya doon yung babae, ah. Nabasa mo ba yun? Wala pa. Pero dito, umamin na siya. Hindi pa siya tinatanong. Alin bang nauna? Yung pag-amin ng lalaki na pinakain ako ng babaeng ibinigay mo or yung pag-amin ng babae? Tignan mo nga, alin nauna. Ito pa yung 12, oh. Nasa baba yung Biblia Ito yung ko. 12. Kasi po, pinakain ako. Ito yung tanong niya. Bakit siya nahubad? Sige, diretso yan. Sige. 13, bakit mo ginawa? Tapos umamin na agad siya. Na ano daw? Hindi mo binasa yung 12 eh. Ito po yung 12, oh. Huwag Ayun mong ang 12, oh. laktawan yung 12. Babasahin mo ng buo, pambira ka eh. Ayun nga, oh, kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, babaeng ibinigay. Sago ng lalaki. Sige, diretso sa 3. Ito na. Sabi ng Diyos, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Sa babae pala to. Biglang naging babae, no? Pansin mo? Hindi, kasi nga sinabi na nga maliwanag naman sinabi ni Adan kasi kung pinakain ako ng babae. Kaya nga, bumaling naman ang Diyos doon sa babae. Ang babae na Ito naman na. kinatanong O, niya. ibig sabihin, Diretso. tapos na pala doon sa 12 yung pag-uusap nila sa babae na to, ha? Wala nang Adan dyan. Tapos ng ganito yun ha. Tapos ng pag-uusap ni Adan at ni Yahweh sa 12. Ngayon, ang kinakausap naman ni Yahweh dyan, Babae na, sa si Eva. Genesis Si Eva. 3:13, ang babae na. Si Eva, ito na. Eva, sige, diretso. Tanong, ito naman, patungkol kay Eva. Tanong na, bakit mo ginawa ang mga bagay na yon? Tanong ng Panginoon kay Yahweh sa babae. Mangyari po'y, nilinglang ako ng ahas kaya ako'y natuksong kumain, sagot naman nito. Sa babae pala to. Mami na siya. Ito, anong nangyari sa pag-amin? Sinabi ng Panginoon sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas. Ahas naman ang binalingan niya. Ibig sabihin, Sa ahas na yan ha. oo, ahas na. Nandun din yung ahas. Nandun din. Ahas lang ka. Teka lang, ahas na yung kausap niya. Yes. Bumaling na siya sa Sige, ahas. diretso ang basa. Oo. Sa iyong Sa ahas ginawa, ayan na, sa iyong ginaway, may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas mula ngayon. Ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Pagkain mo eh. Yung sa ahas to yun, magmumula sa Sa lupa. 15. Oo. Ayun, ahas yan ha, may parusa, sumpa. Yan ang parusa sa ahas. Oo. Sa sumpa sa ahas. 15, ito na, Sige, 15. Sa 15. Bumaling uli sa babae.
Pagkatapos pong sumpain yung ahas, Kayo nang ba... wait lang muna. Sino yung kayo na tinutukoy dyan? kasama na po si Adan. Kasi magkakaroon sila ng binhi. Ay, hindi kasi iba yung parusa ni Adan. Iba yung parusa ni Adan. Basahin mo kasi. Same na po, basahin same. mo. Kayo ng... Ng babae. No, hindi. May parusang iba si Adan eh. Oo nga, tuloy-tuloy Sige, natin. basahin mo. Di ba, sinumpa na yung ahas. Wala na yung ahas din eh, wala na. Ang sabi, kayo, Pero ang kinakausap na dyan, maliwanag na. Kayo ng babae aking pag-aawayin. oo, yung si Adan po yan, si Adan po. Binhin niya, tika lang muna. Oo. Binabasa ko, ang labo eh. Binhin mo't binhin niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhin niya ang dudurog sa iyong ulo. Ibig sabihin dito, yung binhin ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. At sabi naman dito sa ahas, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa sakong naman daw ng babae, yung ahas ang tutuklaw. Kasi ahas tutuklaw. Okay. Para malaman natin kung ikaw ang ahas nga po yan, tignan natin sa English, dun sa CEB. Ito, Sige, punta ka sa English. Sige, puntahan mo naman sa English. Tingnan mo kung ano yan sa... sa English, tignan natin sa... Beast yata yan eh. Beast yan sa English. Tignan natin kung ano siya, kung ano ba siya, spirit. O anong klaseng hayop yan? Sige, puntahan mo. Ano bang pagkatuklaw na sinasabi dyan? Sa English, tignan natin sa English. Sige, puntahan mo kasi. Nang wala sa English. Nakalagay dyan sa English. Strike on the hill. Bruce. You and this woman, patungkol sa isa pang person at sa... Sino? Yun nga ang tinatanong ko. Sino yung you na tinutukoy dyan? Ay, si Adan po, wala nang iba para sa akin. Tatlo lang naman kinausap dyan eh, tatlo lang. Adan. Oo, tatlo lang. Tatlo nga, hindi si Adan yan. Kasi ibig sabihin, tutuklawin ng lahi ni Adan yung lahi ng babae. Tapos, sinumpa na po, tapos na po ang Hindi, pag-uusap kasi dun may sa isang ahas. parusa nga sa ano. Tapos na po dito sa ahas na to. Tapos na po sa 14, ahas ang kausap. Ang problema nga, tuklaw ang ginamit yan sa ano. Ate, paano makakabuntis yung... Mahirapan kanyang mag-ano. Pansin mo ate, Hindi nga, paano wag ka makakabuntis yung muna. ahas? Wag mo Mother Earth, muna nahirapan. problemahin ang pagkabuntis. Ate, Ano ba nang huwag Ate, mo nang problemahin ang pagkabuntis? gumapang na nga yung ahas dyan eh. Nabaling na doon sa dalawa, sa tao Hindi pa, na. inaanuhan pa lang. Hinahatulan pa lang sila. Ala. Ate, pag-uwi ka ng Diyos, ayan o, yung tiyan, ano yan, paano yan, magsisiping sila, paano magsisiping paano? yung ahas? Paano magsisiping yung ahas? Yung ahas tsaka yung babae, nagsiping sila dyan. Kayo nga may sabi nun, wala akong sinasabing gano'n. Kasasabi mo lang, lubashi kasasabi niya lang ha. Ang sabi ko nga si Adan, magkakaroon sila ng binhi. Kayo nga sinasakyan ko eh, hindi nga pwede. So, ang binhi ni Adan at saka ni binhi ni Eva ang mag-aaway. Yes. So, paano mag-aaway ang binhi ni Adan at Eva dyan? Sila nga yung mag-asawa dyan eh. Yun ang sabi ng Diyos, wala tayong magagawa, wala tayong magagawa. Ano sabi ng Diyos dyan? Pagagalitin ko ikaw at ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas. Yun ang sabi ng babae. Ahas pala si Adan dyan. Wala na nga, kasi pasok na naman yung ahas, wala na nga ahas. Dyan sa English, tingnan mo sa Hindi, English. alam mo, yun ang ano may problema sa Ang pangunawa. sabi po kasi, you will strike maliwanag his doon heel, ang, but he will crush your head. Ayan o, from now on you and... Tingnan mo, Hindi naman si Adan. Sige, wag mo from muna now problemahin on ko. you and the woman will Warrior. Balik ka doon sa Tagalog. Wag mo munang problemahin kung sino yung iyo dyan na tinutukoy. Balik ka doon sa Tagalog. Diretsyo natin kay Adan yung basa kung ano yung parusa kay Adan. Ito na nga po. Kasama na po sila dyan eh. Kasama na po sila dito. Hindi, wag muna. Lampasan mo muna yung 350 na yan. Doon, O, sa 16 tayo, sa 16. Sa 16, Tagalog. Doon na sa Tagalog. Ganda sa Tagalog. Sinabi rin niya sa babae. Sa babae na naman po eh. Wala si Adan. Sinabi rin niya sa babae. Ibig sabihin, may nangyaring pagsabi na sa lalaki kasi sinabi rin niya sa babae. Wala pa. Unahin mo muna yan. Sa ahas Sige. yung kinausap Oo, kanina. dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis
at mararamdaman mo ang sobrang sakit ng iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Ibig sabihin, ako ang hari, ako rin eh. Hindi pwede. Siya pa rin wala ang na, mamaya na yan. Huwag mo munang dagdagan ng komentary kasi nahahaba tayo. Sige. Sinabi rin niya, ito na, sa lalaki naman. Tapos na sa babae, kay Adan to, lalaki te. Lalaki, walang ahas yan. Lalaki. Lalaki, kay Adan. Kaya nga walang ahas. Hindi Kasi yan lalaki, bakla yan, bakla. Sige, diretso. Hindi yan si antagonist, huwag mo kang ano dyan. Sige, diretso na. Dahil sa naniniwala ka sa asawa mo, ayan na, kay Adan nga, at kumain ka ng bungang punong kahoy na ipinagbabawal ko sa iyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo, at magpapakahirap ka ng gusto para sa makakain. Sa lalaki yan, ha? Sumpa yan sa lalaki. Ito na, tutubo sa lupa ang mga damo at ang halaman ng tinig at ang kakainin mo ay manggagaling sa mga pananim sa bukid. 19. Kinakailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain ka ng bumalik ka sa lupa ng iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka magmumula. Ito, kamatayan. Pati yung kamatayan niya, sinabi na rin. Sabi kasi, pagkakain niya ng gusto hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin. Yan. Yung destiny ng tao. Diba yun, Destiny yan. Destiny diba yan. yun ang, wait lang. Diba yun ang parusa sa lalaki, yung paghihirapan niya yung pagkain niya. Pero doon, kasi ang nagchismisan doon, yung ahas at saka yung babae. Kaya doon sa Kinsi, ang kausap niya ni Yahweh doon, ang babae at ang ahas. Hindi. Ba't naman ang ginamit na natutuklawin? Ate, maling aral yan, mali. Lalabas kasi, ang sabi doon sa 15, balik natin 15, lalabas po kasi doon sa 15, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din, dudurugin. Ibig sabihin, para sa'yo, nag-usap yung babae, tapos magkakaroon sila ng lahi. Di lahi ng demonyo yun, lahi ng ahas. Teka lang muna. Wait lang, Sige po, warrior. Kung okay lang sa'yo kasi nasa internet, nasa computer ka naman yata, di ba? Oo. Try mo nga paki-search mo nga kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang commentary dyan sa Genesis 3:15. I-search mo dyan kung sino yung Marunong po ako magbasa ng Hebrew. at Gusto saka niyo? yung babae. Ito, Hebrew to. Hindi ako nagkakamali. Wala kasi sa Hebrew eh. Hindi Ito pa nakalagay Hebrew. doon. Ang ginamit ko sa Hebrew. Greek yata Hindi, to. wait lang. Tika lang. Kasi ang ginamit kasi doon sa Hebrew, di. Hindi. Yung binalikan ko. Greek yan eh, hindi yan Hebrew. Ito talaga, warrior. Greek, Hebrew ba? Nung tinignan ko siya sa di ang ginamit. Punta natin. Tika lang. Wala kasi. Tingnan mo yung komentary. Kasi sa Tagalog kasi you. Tingnan mo sa komentary kung anong komentary dyan kung sino yung you. At saka woman. Tignan po natin. Wala akong Kasi para komentaryo. mapag-aralan ba natin sino pa talaga yun? Ha? Hindi, i-search mo kung ano bang komentary dyan sa ano. Nagtatrabaho kasi ako kaya nahirapan ako mag-search. At least wala pa namang trabaho. Nahirapan Mother Earth si warrior ah. Hindi. Ang dinaw nga. Ay, kasi warrior, pag pupunta ka sa dito, warrior, aral lang tayo sa Biblia. Hindi po kasi pwede. Warrior, may follow-up pa ako Kaya na para malaman natin. Genesis 3:15. Oo. Para malaman natin, i-search mo kasi hindi ako pwedeng mag-search nga. Ikaw yung may pagkakataon eh. Oo. Si-search natin. Teka, ba't ayaw wala tong ano? Teka nga. Bakit ang lumalabas ba, nag-aaway si Adan sa kasiiba? Oo, nag-aawat na siya. Hindi po, binigyan pa lang sila ng kapuotan sa puso nila. Binigyan sila dyan, sabi si Ivan Saitas. Mag-file na silang divorce. Mag-file na sila ng divorce. Away na sila eh. Hira kayo. Parang lalabas, ikaw babae, mag-aaway ka sa lahi mo, tapos yung ahas, ang lalabas dito. Kayo, nung anak yung lahi. Hindi, okay lang. Huwag mo munang problemahin yan. I-search mo muna. Ano yung lahi ng I-search mo muna. May parallel yan May sa... assignment ka dyan kay Mother Earth eh. Bambira naman ito. I-search mo muna.
Iba yung pinag-usapan namin ni Puro Labashi. Di ba sabi dapat mag-aral daw? Aralin muna Ano natin. po ba pagkapaunawan niyo dito, ate? Sino yung tinutukoy na Kaya ikaw? nga uunawain natin. Tingnan natin sa Lahat, ano. yung Wala pa nga kami. na yan, nandun yan sa Cortin eh. Anuhin mo muna. Ano po, kuya? Search mo kung anong ano dyan. Ito po, yung sa 14. At sinabi ng Panginoon sa sapagkat ginawa mo ito, sa sumpain ka. Kasi nasumpa na siya rito eh. O, simple, no? Parang siya sa ahas yan. Pero yung kasunod na 15, para yan sa babae at sa ahas. Tingnan mo nga ang komentary daw sa 15 kung ano. Hindi po pwede, sinumpa na nga yung si... Tingnan mo na ang komentary. Blanco muna yan, blanco. Tingnan mo muna yung Ate, komentary. isa lang po ang kinasal kay Eva, yung tao lang si Adan. Lalabas po pag... Walang Tingnan nyo ate, walang magiging binhi si Wala Adan. naman. Walang po magiging binhi. Wala naman kami. Warrior, wala naman kaming sinasabing nag-asawa ang babae sa ahas. Kaya Ate titignan mo kasi, kung ano ang Tingnan ano. mo komentary, Warrior. Tingnan Komentary. mo muna yung komentary. Kita naman sa si Warrior. O, aral-aralin tayo. Tingnan mo na yung sa ano. tignan nyo ate, oh. Asan yung Kayo, komentary pag sinabing yan? kayo, Tingnan mo. te, kasama ang babae. Oh, okay, tingnan mo muna. Tingnan mo nga sa komentaryo. At least ikaw yung pwede mag-search kung may trabaho kami. Ikaw kasi nasa internet ka na. Oh, wala kasi dito yung wala kasi dito yung Bible ko. Pasensya ka na, Warrior. Ako may Bible naman ako kasi nandito ako sa... Komentary trabaho ng ko pa. Genesis, sige. Sa mga Komentary of Komentary ng Genesis. 3:15 kung anong komentaryo ng Genesis 3:15. Ano nga? Pagbigyan ko na nga itong ating mga kaibigan ng the commentary. Oo. Commentary. Sa Genesis 3:15. In Genesis 3:15. Happy birthday, Warrior. Yes. Mahal ko kayo eh, kaya, yan Ito ang sabi po, ang commentary. Yan. Ang sabi rito, ganito. Yan Meaning and commentary, and I will put enemies. Ito sabi po, Enemy, anong enemy? Imiti yan. Enmity ba? And I will put my enmity. Enmity. Sige. And between Lakihan mo you naman. and the woman. Naman, nagugulat na ako. Naduduling na ako dyan sa ano mo. Sige. Ayun mo. And I will put enmity between you and the woman, comma, and between your offspring and her offspring, he shall, bruise your Shall bruise your head and Rudo,